Did you know sa Pilipinas, ang problema hindi nawawala? Nagpapalit lang ng pangalan. So, simulan na natin. Welcome to the Philippines, guys, where hope is seasonal and corruption is permanent. Bigyan ko yung iba mga scenarios, ha? Okay. Scene number 1. Election circus. Did you know sa Pilipinas, mas importante ang campaign jingle kaysa sa platform? Bagay, karamihan sa atin, alam na yan. Diba? Pag basta sikat, artista o may sayaw, qualified na. Ang resume, hindi kailangan. Mas gusto nila pag popular ka kasi mandatory yun pag sikat. Si number 2, boto na may amnesia. Did you know may national talent ang mga Pilipino? Anong tawag doon? Selective memory. Galit na galit kayo ngayon. Pero pag eleksyon na, sasabihin ng karamihan sa inyo, bigyan natin ng chance. Chance? Ilang chance ba ang kailangan para matuto kayo mag-isip kung sino iboboto nyo or kung naniniwala pa kayo sa eleksyon dito? Si number 3, government service reality. Did you know sa Pilipinas, ang gobyerno parang online delivery? Paid na pero delayed. Pag nagtanong ka kung nasaan na, sasabihin sa'yo, processing po. Processing since 1990? Ha! Scene number 4, corruption with a smile. Did you know sa Pilipinas, corruption na nga, may press con pa? What? May paliwanag, may script, at may palakpakan. At pag nahuli, nasasagot sa inyo ay, okay, sasabihin sa press con, hindi ko po alam yan. Pamumulitika lang yan. Let the investigation begin. So, ang translation ng mga sagot nila, wala kayong mapapala kahit mahuli nyo kaping nangungurap. Okay. So, yan muna yung mga first first 4 na scenarios or scenes sa mga portion ng post na did you know dito sa Pilipinas. So, kung natamaan ka, good. Kung nagalit ka, mas mabuti. Kasi ang mas delikado, kung wala ka ng pakialam sa mga issues na to. This is Undercover Charles TV. Hindi para mang-aliw lang, kundi para magising ang Pilipinas. Lalo-lalo na kayo, guys, kayo mga naniniwala pa sa eleksyon. Stay safe, God bless, and sayonara!